Bago ang Christmas break, isa sa mga inaabangan sa UP o University of the Philippines sa Diliman ang taunang Lantern Parade. Dito bumibida ang magagarbong floats na gawa mismo ng mga estudyante, mga teacher at mga empleyado ng universidad. Silipin natin ang mga yan sa report ni Joseph Morong, live mula sa UP Diliman. Joseph? Jessica, advance Merry Christmas. Paskong Pasko na ang feeling dito sa University of the Philippines sa Diliman dahil nga sa taunan nilang Lantern Parade and classic UP fashion. Yung iba mga parol dito, mga float, ay kinatampukan ng iba't ibang issue. Nagsisilakihan at makukulay ng mga float na nabigay sigla sa taunang Lantern Parade ng University of the Philippines sa Diliman. Taunang tradisyon ito ng universidad at tanda na nasimula na ng Kapaskuhan. Karaniwang ginagawa ito tuwing huling araw ng eskwela, kaya goodbye homework muna at hello Pasko! Pagkagat ng dilim, lalong lumutang ang ganda ng mga float. 1922 pa nagsimula ang tradisyon sa orihinal na lokasyon ng UP sa Maynila. At ang tema para sa taong ito, dangal at kahusayan sa paglilingkod sa bayan. Siyempre, pasiklaban ng mga kolehiyo ito. Ang Asian Institute of Tourism, ang sabi siyempre, is more fun in the Philippines. Papahuli ba naman ang College of Engineering? Nagpakitang gilas sila at ang dating jeep nag-transform bilang isang robot. Paskong Pasko naman ang tema ng School of Labor and Information Studies, tampok ang mga cartoon characters. Ang College of Law, mga tradisyonal na parol ang bitbit. Pero ang Asian Center, parol pabor sa RH Bill ang kanilang dala. Ang ilang kolehiyo hindi rin pinalampas ang pagkakataon para bigyan tuon ang ilang mga issue. Ang College of Mass Communications, bitbit ang robot na tila tampok ang bagong teknolohiya tulad ng internet. Sabay ng pagpapakita ng pagtutol sa cybercrime law. Ang National College of Public Administration na nawagan para sa maayos at mapayapang eleksyon. Enjoy na enjoy naman ang mga nanood ng Lantern Parade. Masaya yung tunay na Pilipino at ang essence ng kolehiyo dito sa UP. Maganda po. Masaya po. Samantala, isa pang tradisyon sa UP Diliman ang isinagawa kanina, ang Oblation Run ng Alpha Phi Omega Fraternity. Ayon sa APO, ang Oblation Run ngayong taon ay panawagan para sa isang malinis na eleksyon. Jessica, sa kasalukuyan ay ongoing itong ginagawang Lantern Parade at kasalukuyang ina-announce yung mga award para dun sa iba't ibang category. Pero ang inaabangan natin dito syempre ay yung award para sa mga best float. Pero wala pa yan. At maya-maya pagkatapos ng announcement ng winners ay magkakaroon ng engranding fireworks display para tapusin ang araw na ito, Jessica. Parang hindi ko nakita yung lantern ng College of Fine Arts, Joseph. Medyo nahuli sila kanina. No? Yung pong nasa unahan, yung mga may malaking labi. At saka yung mga, kasi usually sila yung mga malalaking mga float at nasa dulo ng parade. Kaya inuna na natin sila sa AV kasi maliwanag pa yun, Jessica. Kasi alam ko sila yung laging nasa contention eh. Alam mo ma'am na may ibang tema na sinusunod ang Fine Arts. Kung halimbawa yung sa UP ay yung sa dangal sa paglilingkod sa bayan, no? Ang Fine Arts ay flight, yung concept nila. Kaya ang nakita natin ay yung mga iba't ibang mga lumilipad, mga ibon, mga spaceship, mga kung ano-ano mga flying objects yung ginawa sa Fine Arts, Jessica. Okay. In the running ba naman yung ating kolehiyo? Ang College of Mass Communication. Ma'am, medyo socially significant at may statement ang ating kolehiyo. Pero may mga magaganda rin naman na mga iba't ibang college, lalo na sa engineering. Medyo nakakamangha. Ang ganda. Jeep naging transformer. Sabi nga namin, parang ang liit naman ng jeep na yan. Sana binong truck na lang yung jeep. Bigla palang umusok at nag-isang isang jeepney. So talagang pakita ng kanilang talent yung mga kolehiyo. Congratulations sa lahat ng mga lumahok at good luck sa mga in the running para sa top prizes. Happy Lantern Parade para sa UP Diliman. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.